welcome na welcome ako sa PDP Laban at pagsalamat ako sa pagtitiwala. Why not? She's a very good actress, very good singer. Both Ate Guy and Ate V would want Tito Dolphy to be the first. It's about time that we end your reign of terror. You have terrorized the whole country. Okay, introducing the United Nationalist Alliance. Napapaaga nga ba ang political season natin this year? O tamang-tama lang ang timing? May dalawang bisita tayo ngayon, si Senador Coco Pimentel at si Congressman Erin Tañada. Si Senador Coco Pimentel nga pala ang isa sa mga haligi ng bagong buong koalisyon na United Nationalist Alliance. At si Congressman Erin Tañada naman, miyembro at opisyal ng Liberal Party. So, Senator Coco Pimentel, is it too early? Actually, sumunod lang kami sa deadline ng COMELEC. So, kung ang COMELEC mismo, ang deadline nila for registering political coalition or coalition of political parties is end of March, therefore, hindi, sa mata mismo ng COMELEC, hindi maaga na mag-coalition na kayo kasi may deadline sila na end of March. So, Congressman Tañada, baka kayo naman nauhuli kayo? Hindi naman. Hindi naman sa kami nahuhuli dahil patuloy pa rin po ang party build-up namin sa grassroots. At yung sinasabi naman na pagbubuo ng koalisyon, pwede rin naman yan mangyari pagkatapos maski wala na lumagpas na yung deadline, meron naman dyan yung sinasabi pwedeng koalisyon pero yung entity na magdadala pwedeng Liberal Party. So bukas pa naman yung pag-uusap tungkol dyan. Bakit nagpalit ng pangalan? May nadagdag ba o may nabawasan? Conscious effort yung pinalitan yung pangalan. Tignan, kung makita ninyo, ano yung nawala sa pangalan namin? Nawala yung word na opposition. Dati United Opposition, ngayon United Nationalist Alliance. Sinadya namin i-drop yung word na opposition para nga ipakita sa taong bayan na hindi po kami opposition sa Aquino administration. That should be very, very clear. Kami naman yung mga binanggit na mga kandidato ng una, posibleng mga kandidato, pwede rin maging posibleng kandidato rin ng Liberal Party. Correct. Ang LP, stricto yan sila, namimili sila. Namimili pero kami. kahit stricto sila, may nakalusot. Daming partido yan, pero pare-pareho naman yung pinagsasabi. Parehong good governance, against corruption, all motherhood statements. The only thing that will distinguish political parties ngayon ay yung personalities na lang. Speaking of personalities, ano po yung issue about yung parang oath-taking ni Manny Pacquiao sa una? Sa aking pagkakalam, PDP Laban is the first political party na sinalihan po ni Congressman Manny Pacquiao. Welcome na welcome ako sa PDP Laban at pagsalamat ako sa pagtitiwala. Ngayon, I think with Binay in the running, mukhang dadami miyembro nyo. Alam naman natin na ang mga politiko doon tumatakbo sa partido na may malakas o yamadong kandidato. Alam mo yung phenomenon ng coalition at amin rin po ni Coco ito. Kung minsan ito lang nangyayari sa national level Pagdating sa baba, kung minsan sa baba, lokal, kung hindi ka kung minsan nagkakaroon ng coalition sa taas, kung minsan sa baba, nagkakaroon rin ng coalition. So it does not necessarily follow whatever happens in the top will happen in the bottom and vice versa. Pero sir, parang ang lakas talaga ng arrive ni VP Binay, kasi di ba sa March 2012 survey, talagang siya yung nagtatap. Sabi doon, 73% of those surveyed will follow his recommendations for senator. So, ganun po kabigat nga. Senator Coco, kasi tinanong yung picture, magkasama kayo ni Senator Migs. Diba? Kayo naman ang nagsama niyo sa hindi pa nangyayari sa totoong buhay yan. In-endorse na ba siya, sir, ni VP? Di ba? Okay. Ngayon ay nasa very long list pa lang yung United Nationalist Alliance. Ang kinaklarify ko rito, paano nasali yung pangalan niya sa listahan because he does not belong, Migs doesn't belong to PDP Laban. Sa meeting namin, and we will have a meeting soon, ika-clarify po yan. But how do you feel, sir, na makakasama niyo siya pa? Posible, makasama niyo. Well, I am disappointed actually na nasa very long list siya. Kasama mo sa stage, binabanata mo. I mean, it will be awkward and then sana hindi matuloy. May pag-asa pa naman. Pero nakapag-usap na po ba kayo o planong
mag-usap ng kayo lang dalawa? Yun na nga, tatanungin ko muna yung coalition partner namin, the PMP, kung talagang manok nila yan, then we have to settle this. We have to settle the issue and we have to follow the processes na pinag-usapan namin because doon sa coalition agreement namin, meron kaming grievance committee. This is a grievance Umaangal po yung isang coalition partner. Kayo Kami yung party namin. Okay, may phone-in question tayo from our producer, Chris. Okay. R versus Parang Binay. ano lang, libro. 2016 presidential elections. Si VP Binay, walang kagatol-gatol na inamin na, yeah, he's running. He's having a hard time Anything happened? admitting that he wants to run. I don't know if he's having a hard time that he wants to run, but like I said, maraming pwedeng mangyari. Ano yung hesitations niya? Because he wants the issue to get away from politics and concentrate more on what he's doing. So for now, sir, talagang wala pa tayong manok for the president. For the 2016, wala pa. Yes. Wala pa. Liberal Party is open. Malay ba natin, something might happen nga in between where coalitions or alliances may happen or somebody might join the Liberal Party. We don't know. Okay, yung dalawang bisita nga pala natin ngayon, since nandun rin lang kayo sa birthday party ni Erap, kwentuhan nyo na rin kami kung gaano kasaya. Well, masaya at magulo. Ang daming tao. Well, ako, kasama ko si tatay. No? Magkasama naman si tatay. Classmate din sila. Oo, sa Senado noon. 1987. Sila po ay magkakabata sa San Juan. Laking San Juan pala kayo. Okay. Sir, yung ano na yan, yung party na yan na sinasabi nila, Senator Coco at ni Congressman Erin, yan yung nangyari nung April 19, nung mismong birthday ni Pangulong Erap. Pero day before pa lang, April 18, nag-celebrate na rin siya. Gift-giving naman niya dun sa Maseko. Payatas, tapos dun sa ilang areas nga sa Tondo. And yun nga, parang sinasabi nga kasi ng mga kritiko ni Pangulong Erap, parang pamumulitika daw ito. Pero syempre, sabi ni Pangulong Erap, ito daw ay panata niya. Ito, panata ko na. Noong araw pa, mayor pa ako. At kahit na nakakulong ako, hindi ko nakakalimutan yung pag-aking birthday at Pasko ay pupunta ako sa mga depressed area. Normally, during the day, namimigay talaga ng... At ako yung nakasama na rin yan. Years ago, na wala siyang tinakbuhan. Ang nakaka-intriga lang this year, bakit sa Maynila siya namigay ng mga... Kasi totoo rin yun. Yung nasamahan ko siya doon, sa Manila rin, at saka sa Payatas. And nung day na yun, di syempre nagpasalamat nga siya dun sa mga supporters niya. Kapansin-pansin lang dun, kasama niya si Valenzuela Mayor Sherwin Gatchalian. Ngayon po ay kasama ko ang mayor, ang alkalde ng Luzon ng Valenzuela. Katulad ko rin ako yung mayor, mapagmahal sa mga kapwa mahihirap. Papati lamang po kayo, si wala iba ko di si Mayor Sherwin Gatchalian. Kumain na ba kayo? Formal na in-endorse ni Pangulong Erap si Sherwin Gatchalian bilang manok niya as senator. I'm very privileged, no? Dahil nanggaling to sa dating Pangulo natin na alam naman natin na for all his life, no, sa lahat ng buong buhay niya ay tumutulong siya sa tao at malaking bagay na nanggaling sa kanya itong endorsement. Sa akin, marami akong matututunan sa kanya. Ako rin, I learned a lot. Learned a lot of mistakes nga lang. And yung isa nga dun sa mga naging highlights din, dun sa mga nakita namin, lahat ng mga lugar na yon, merong mga banner, mga poster na Erap para sa Maynila. Dahil, yun nga, inuudyokan si President Erap na tumakbo bilang mayor ng Maynila. Naawa ko sa Luzon ng Maynila dahil napag-iwanan na ng Makati, ng Quezon City, ng Taguig. Ayun pa naman ang capital city natin. Tsaka linawin din natin, yung tungkol nga dun sa residency, no? Tinanong din natin yung kay President Erap, sabi natin, kailangan one year before elections, dapat nakatira ka na sa Maynila kung tatakbo ka. And sabi niya, meron naman siyang bahay sa Santa Mesa. Matagal na. Meron akong bahay sa Santa Mesa. Oh.
Hindi issue yun. Sa Tondo naman ako pinanganak eh, walang problema siguro. Kaya nga nandito rin sa board natin ang picture ni Mayor Lim. Dahil mukhang nakakatunog din si Mayor Lim. Sabi naman ni Erap, hindi pa daw siya sure. Hindi pa naman ako sigurado tatakbo, pinag-iisipan ko pa lang. Kaya lang, ang naging controversy dyan sa pamimigay ni Erap ng regalo, hinarang siya dun sa isa sa mga lugar, dun sa Baseco. Supposedly, dun sa covered court, dun gagawin yung gift giving. Kaya lang, sabi nung barangay chairman, hindi daw sila pwede dun. So, lumipat sila, doon na sila nag-gift giving sa DPWH covered court. And ang sabi, utos daw yun ni Mayor Lim. Yan yung mga nakarang taon, kasama ko pa siya, nag-distribute. Dito, kasama ko siya nag-distribute para sa mahirap. Ewan kung bakit yan, biglang-biglang hindi kami pinayagan. Kasi nungalingan yan eh. O sino ba ang kinausap ko para pagbabaran? Hindi ko alam na mag-gift giving sila sa Baseco kahapon eh. Tax Tracy! Easy lang mga sir. Time out muna sa pamumulitika. At para maalis ang craziness nyo, just sit down, relax, and enjoy watching Dokumentado. Both Ate Guy and Ate V would want Tito Dolphy to be the first. Okay, Nora, Vilma, or Dolphy. Nagsimula ang pagtatalo at debate sa kung sino ang dapat na susunod na pambansang alagad ng sining dahil sa isang statement ng isang congressman. Hindi si Congressman Eric Tejada. Yun ay si Congressman Anthony Goles. Well, unas po sa lahat, ang ginawa lang po naman natin nag-nominate at tinutulak na maging national artist nga ito si Miss Nora Honor. But it will not stop anybody to also nominate ang mga ibang mga artista. No? So, ang sa akin, isa lang ang mananalo dyan sa isang vacancy. Ang importante kasi na mapag-aralan kung sino yung ninonominate nila. Wala akong sinasabi na hindi karapat-dapat ang mga nabanggit yung ibang mga pangalan. Sabi niya, panahon na raw na maging national artist si Ate Guy. Dapat lang naman. Eksakto. Sinuranyan tayo at may filman yan. My brother is not a pig. Hoy, Inday, mamaya ka na mag-imo. Chop-chopin mo na lang yung pork chop. Clarify your stand, Erin. Well, sa tingin ko naman dapat sabay na si Ate V at si Ate Guy dahil sabay naman sila lumutang at the same time sa entertainment industry. At kung titignan naman po natin, meron silang contribution sa mga socially relevant films. Sabi ko, si Ate Guy, minsan isang gamo-gamo. Himala. Si Ate V, si Sister Stella L. No? Tapos sabi ko, dapat hindi lang limitado. Nandyan naman si dating Pangulong Erap rin na may contribution rin sa socially relevant film. Naging labor union leader sa isang pelikula. Tapos nandyan rin si Dolphy, no? So, lumaki na-pick up talaga yung Vilma at Ate Guy. Salala. Ako naman kasi siguro dapat lang mauna si Ate Guy. Kasi dun lang sa word na superstar, puntahan natin ang Hollywood. Ang mga Angelina Jolie, mga Brad Pitt, mga Tom Cruise, mga Arnold Schwarzenegger, sa kanila binibigay yung word na superstar. Ang dami nila. Pero dito, iisa lang ang binigyan niyan, si Nora. So, the word na superstar talagang si Ate. Dahil sa superstar na yan, nagkaroon tayo ng Diamond Star, Star for All Seasons, Mega Star, ano pa ba? Falling Star si Chris Aquino. Clarify mo. Falling Star nalaglag sa stage. Okay, Erin. Controversial na rin yung pagpili ng national artist dahil kung babalikan natin yung kasaysayan, yung last na pick, no, yung grupo na yon ay hanggang ngayon may nakapending na kaso sa Korte Suprema, no? Nandiyan po si Carlo J. Capara, si Cecil Guidote Alvarez na hindi malabas-labas ngayon kung ano ba talaga yung magiging decision ng So may Korte utang dito. pa yung National Artist Awards dun sa huling dahil wala pang napipili for Wala pa. So, film 2009 yun. Yes. So, for the last 2 years, 2010. Kulang.
and 2011, wala naman nakalagay sa rules na every year dapat magkaroon, no? Pero for the last now it's going to be the third year, hindi pa nga nare-resolve yung kasong yan. Isa lang dapat sa kanila Kasi I understand na you can't give 3 actors That is true. the same award in a year. So it's just really a Pero choice siguro between the pwede three. nilang i-break yung rule kasi ito yung tatlong pwede na. Simple lang. Dapat may biography ka na. Hindi, yung criteria, living artists who have been Filipino citizens for the last 10 years. Wala naman. Pasok. Pasok na pasok. Pasok din ako. Number 2, artists who have helped build a Filipino sense of nationhood through the content of form. Pasok. Artists who have distinguished themselves by pioneering in a mode, creative expression, or style. Pasok na rin. Check ulit. Artists who have created a significant body of works or the film that they've done. Artists who enjoy broad acceptance. So those are the 5. May sagot dyan. Isa lang talaga siya, Lala. No bias. Sinong pipiliin mo? Ako siguro king of comedy. Yes, I will agree. Sorry Bakit? kay ate. Because of the age. Hindi naman siguro sa dami na rin pinatunayan dito. May contribution sa pelikula, sa television, pati sa musika, meron. O nga pala, may reaction din ng mga ilang mga celebrity na nasa politika tungkol sa isyong ito. Why not? She's a very good actress, very good singer. She really made the name in the movie world. Si Dolphy muna, without even raising his name. Nandun na siya sa prime ng life niya. And siguro yun yung para sa akin, siya yung pinakamatagal. So parang siya yung mas deserve. I think that more than any of the two, I think Dolphy. It should be Dolphy. I would really think that both Ate Guy and Ate V would want Tito Dolphy to be the first. Merong kanya-kanyang manok Hindi mo masasabi na lahat para kay Nora, lahat para kay Vilma, lahat for Tito Dolphy. Talagang kanya-kanya ng opinion. Hindi rin agad-agad pwedeng tatlo national artist na artista kasi sabi nga ng NCCA medyo masakit sa bulsa. Kaya malaki yung allowance for the hospitalization ng isang buong taon. Plus yung... yung monthly natin ay nasa... 25,000. Okay, bukod pa yan sa one-time, big-time lump sum na 100,000 pesos. I Di ba? wanna Gusto mo na rin. be Bukod pa yan doon sa... ako. medalyon. Ikaw na. Senator, i-nominate. Senador na. Basta, para sa amin, stars ang lahat ng nanonood ng Dokumentado. Dahil mahirap na mahirap na. Pantay, kailangan. Mahirap na kung maipit pa tayo sa gera ng dalawang to. Yes, sir. Baka gusto mong ma-terrorize ko. Diba? Nako, ito talaga never ending ang hindi pa yata talaga matatapos ang ang labanan ng Amalia versus Annabelle or Annabelle versus Amalia. Sabi nga nila, eto yung clash of the night. Kaya ano yan, tingnan nyo ito Oo. Siya pa may hawak ng mic. Ay, naku, sir! May stand-upper. Kasi kumbaga exclusive interview natin yan kay Miss Amalia Fuentes. Nakadalawang exclusive interviews tayo. Ano yung pinaka-nakakagigil niya statement? It's about time that we end your reign of terror. You have terrorized the whole country. Now, it's about time that you wear an orange uniform, the color sa correctional. Naku po! Ano na kaya mangyayari kapag nag-face-to-face na ang mga lola mo? Alam naman natin na namayapa na yung kanyang asawa na si Joey Stevens. So yun yung part 1 nun. The part 2 was, sa pagkaka-explain sa akin ni Amalia Fuentes, hindi siya nagalit actually. Hindi nga Doon daw. sa pulang damit na suot ni Annabelle Rama. Ang kinaiinis niya, hindi ka naman imbitado dito sa ito na nga huling araw libing na to. Hindi kita in-invite. Nobody invited Pero you hindi here. mo pinag-iimbita ang mga patay. Oo, kaya lang kasi diba? Makikiramay ka. Kaya lang kasi tinamo Nag-tweet na si
Tita Annabel ng kung ano-ano tungkol kay Amalia nung time na yun eh. Kaya di ba, kung ikaw, nabasa mo na yung mga tweets ni Annabel, tapos pupunta ka pa sa libing ng asawa ko, sinong di maiinis sa'yo? Hindi naman daw talaga siya pupunta doon. Magsisindi lang ng kandila. May pupunta yata, magsisindi. Nakita niya, ay, dito pala ang laman ni John Steven. Okay. Gora siya doon. Pero, ang sagot ni Amalia Fuentes, paano siya magtitirik ng kandila ron? Wala namang mga kandila doon. Malaking factor yung Twitter para kay Annabel Rama. No? Marami siyang mga followers na nire-retweet niya para kumakampi sa kanya. Oo, yun. Doon din nagsimula yung kung bakit si Rufa Gutierrez nadamay. Dahil nung gumawa ng Twitter account si Amalia Fuentes na sinabi yung claim niya, kaya niya daw ginawa yun to protect herself From the wrath. From the wrath pa nga. Yung the Wrath of Titans. yan. Wow! Mukhang exciting itong palabas na ito, ha? Hoy! Tumabi ka nga dyan! Hindi ko makita! Nakasubsob ka na dyan sa TV eh! Ako kaya ang nauna dito, no? Panood sabi eh! Doon binanggit niya na wag mong antayin na yun nga, ilahad ko rin yung tungkol kay Ilmas Bectas. Diba? Attention, Rufa Gutierrez. Tinag niya kasi si Rufa doon. I don't know what the issue's all about. So, I asked my mom, and she's also clueless. You know, nalaman na lang niya that, I guess, Amalia's angry at her. And she's also really clueless kung ano nangyari. Alam mo, napakawalang utang na loob mo rin. Naalala mo, nung maliit ka, 10 years old, tumitira kayo sa bahay ko sa San Francisco? Ilang araw kayong tumitira doon dahil wala kayong pambayad ng hotel. Pero ako ba nakatira kahit minsan sa inyo? Hindi. Walang katapusang flashback. Halungkatin na may mga dati-dati pa. Dahil lahat daw yun alam niya. Ganun yung mangyayari. Yung sinasabi may kambal daw si Lori. Eto na nga. Sinasabi ni Rufa na Yung sinabi niya na nanganak daw ako kay Lori na may kakambal si Lori. And dahil mukhang perang mami ko, binenta daw ni mami yung isang bata. I mean, how can you invent these stories, di ba? This kind of talk, Rufa, can only come from a fertile mind like you. You probably made it up because may movie ka at kailangan mong mag-promote. Because, Rufa, you are nothing anymore. You know that. You're a has-been. Ayan! Nag-iinit na yung eksena! Hoy! Tumabi ka naman! Don't disturb, okay? At doon, nagsalita naman si Rufa na pang mga beauty queen answers. Okay, laban kay Amalia. Sabi niya, you are correct. I am really the daughter of my mother. I'm a mix of both worlds. Eddie and Annabelle. Sabi kasi, wag naman. So, ito naman ang sagot ni Amalia dyan. Ang magandang asal, mas masahol ka pa pala kaysa sa nanay mo, mas mabahong isda ka pa. Ano masasagot mo? Kayo na yung dalawa. Basta tayo tagapalakpak na lang. Ba't pati ako dinadamay, di ba? Sana kayo na lang dalawa ni mami mag-away. The best thing that I can say about Rufa Gutierrez is that she is truly her mother's daughter. And I hope that her two daughters will be proud of both of them as well. That's all, Rufa. Wait for more from me. Tama na ang away. Para lumamig ang ulo ninyo, nood na lang kayo ng dokumentado. Dokumentado Picture of the Week! Ito ang kumalat na picture sa Facebook noong Thursday. Inorganize ang fund run sa Taguig ng Nat Geo at kuha ito ng isang direktor sa kabilang istasyon. Ang payo ng World Wildlife Fund, sa susunod daw na may fund run para sa kalikasan, dapat daw kanya-kanyang baon na lang ng tubig para iwas kalat. Dokumentado Video of the Week! Video of the week naman natin ang madugong demolisyon sa Silverio Compound sa Parañaque. Nagpalitan ng bala at bato ang mga pulis at residente ng mga gigibaying bahay. Higit 30 ang sugatan kasama ang ilang mga pulis. Isang residente naman ang patay sa tama ng bala sa ulo. Mukhang pangkaraniwan na lang ang mga ganitong demolisyon sa ilalim ng gobyerno ni Pinoy.